Sinusuri na ng Department of Education ang seguridad sa mga paaralan kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Kabilang sa kanyang tinitingnan ay kung meron bang mga gwardiya, bakod, CCTV cameras at iba pa sa mga eskwelahan. Samantala, balik klase na ngayon ang Batangas City Integrated High School matapos ito makatanggap ng pagbabanta kahapon. May unang balita si Marisol Abduraman. Isang nagpakilalang grade 10 student ang binumbuli umano ang nag-post sa Facebook page ng Batangas City Integrated High School. Pagsasaksakin at pagbabarilin daw niya ang mga estudyante sa grade 7 hanggang 10. May persons of interest raw ang Batangas City Police sa nangyaring pagbabanta sa Batangas City Integrated School. Isa raw itong 17 anyos na grade 10 student sa nasabing eskwelahan at isang 20 anyos na lalaki. Sa inisyal na investigasyon, binubuli umano ang grade 10 student kaya siya nagbanta sa kanyang mga kaeskwela. Yung sabi niya sa principal, bakit daw po siya nag-post ng gano'n? What was his intention? Just to threaten, ma'am, na hindi na siya mabuli. Kasi ang reason niya, kaya siya nag-post nun is binubuli nga daw po siya. Bago ito, nakatanggap na rin dati ng pagbabanta ang paaralan. Ang pinost lang, ma'am, is it's a video lang na may baril. Yun lang po, ma'am, yung pinost sa GC. Ang tinutukoy ng Batangas City Police ay ang video na ito kung saan may ipinapakita ang kalibre 45 na baril. Ipinatawag ng principal ang nag-post at nangako siya na hindi na uulit. Hindi pa malinaw kung may koneksyon ito sa pag-post ng panibagong banta ayon sa pamunuan ng Batangas City Integrated High School. Matapos ang pagsusuri at pagpapatupad ng nararapat na pag-iingat, tinitiyak nilang ligtas ang paaralan. Balik na sila sa regular na klase. Nitong Biyernes, nakatanggap din ng pagbabanta sa social media ang Palo National High School sa Leyte. Dumaraan ngayon sa bag inspection ang kada mag-aaral na papasok. I advise the learners and anybody to be responsible in posting, in talking, in whatever they say. Dapat hindi nila gagawing biro, kasi every action there is a consequence. Ayon sa DepEd Region 8, bukod sa Palo, ilang paaralan pa sa Eastern Visayas ang nakatanggap ng banta. Some of the request appeal includes the safety and security, even the fencing, because of course the Department of Education cannot provide fencing to all our schools. So we need help from our stakeholders, CCTV cameras as well, and even provision of guidance counselors or other mga psychiatrists na mga pwede magtulong. Kasunod ng pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City, ino-audit ng DepEd ang seguridad sa lahat ng paaralan, gaya ng kung meron silang security guard, bakod, metal detectors, CCTV at iba pa. Sisiguraduhin ding may drills at protocol sakaling magkaroon ng mass shooting. Sa pagdinig ng kamera, isa sa inusisa ang DepEd order na inilabas itong Marso para paigtingin ang standard operating procedure sa mga insidente ng karahasan, bullying at iba pang banta. Kasunod yan ang mga nauna ng kaso ng karahasan sa mga paaralan. Bukod sa sistema ng pag-report ng bullying at ibang insidente, iniutos itong sumailalim sa bag inspections lahat ng dadaan sa entrada ng paaralan, bukod sa buwan ng random routine bag inspection. May nangyari na pala sa Batangas, may nangyari rin sa NCR na may weapons na dala. May response, sabi mo may response kayong ginawa, pero hindi effective, obviously. Saan nagkulang yun? Kasi ngayon may nangyaring Tacloban. Nag-improve naman po yung compliance po natin, pero hindi lang po talaga namin inaasa na ganoon kalaki ng magnitude sa Tacloban. Lumutang din ang kakulangan ng guidance counselors. Sa mahigit 5,000 slots para sa guidance counselors, mahigit 1,000 pa lang ang na-hire. Wala pang na-hire sa 10,000 school counselor associates na nakapaloob sa Basic Education Mental Health at Wellbeing Promotion Act. We submitted at the CSE sometime in November 27 of 2025. As of June 3 of this year, we were informed that it's already on the Commission and Bank for approval. We sent another follow-up letter. I cannot commit Of course, yes, yes. any definite timeline, Mr. Chair. It will
deliberate already. Humihingi rin ang DepEd ng dagdag pondo para sa dagdag gwardya. Bago pa ako na po, tinanggal na po yung, nagkaroon ng rationalization eh. So tinanggal yung mga pwesto ng mga security guards. Ang iniwan nila mga 200. Eh kung titingnan natin, 48,000 ang schools natin. So matindi. Yung ibang school kailangan ng more than one security guard. So kulang na kulang yung mga plantilla items natin for security guards. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA News.